Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay nagbabalik para sa ating second reading of the day today. Ano po kaya ang makikita natin sa second reading of the day? So, balasahin muna po natin ang ating baraha. So, ayan po nakita nyo po na ako ay nagbabalik ulit, no? So, hindi ko po kayo pag-aantay ng matagal para po sa second reading of the day. Ito na naman po tayo, no? At ako po ay magbibigay sa inyo ng bagong reading ngayong araw na to. Okay, balasahin lang muna po natin sila pareho. Huwag nyo pong i-skip to. Isipin nyo po kayo ay aking hinuhulaan sa harapan nyo. Ayan. Pili po tayo ng 10. Ayan, pipili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Huwag nyo pong i-skip to. Tandaan nyo po na ito po ay connection natin. So, huwag nyo pong i-skip ito. Pipili po tayo ngayon dito naman ng 10. Ito po ay ating babalasahin muna. May mga naguhulugan. Okay, so yung first two po niya ay walang direction, lack of direction. Pero bago ko po yan sabihin sa inyo, ang dalawang bonus card na nahulog ay pipili muna po tayo ng 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, para sa ating second reading of the day today. Yan, ayusin na po natin ang ating baraha at imagine niyo na po na kayo ay nasa harapan ko at binabasahan ng baraha. Huwag niyo po itong sana po nabasa niyo na po yung kagabi at yung ating first reading of the day kanina. Okay? Parang may mali po ako. Yun, okay. Ano po kaya ang makikita natin sa second reading of the day today? But the first two po is willpower. This is magician, desire and manifestation. So, minamanifest niya po ang lahat ng bagay ngayon kahit siya po ay walang direksyon. Kita-kita po natin na marami po siyang gustong mangyari, marami po siyang gustong gawa ng direksyon, pero lack of direction. Hindi po ito ang direksyon na gusto niya, pero ito po yung naging direksyon dahil sa kanyang mga lihim at galing po sa kanyang mga kasinungalingan. So, nararamdaman ko po, marami ka pa pong malalaman or mabubunyag na mga lihim ito sa mga susunod na panahon. Marami pong kasinungalingan ito na mabubuking mo or malalaman mo pa yung mga ibang kasinungalingan nito sa darating na mga panahon. Kaya pala nagkaroon ng bonus card kasi yung palas yun. Ikaw po ay satisfied ka naman po ngayon kahit po ikaw ay nasaktan, kahit po ikaw ay dumaan sa hindi masyadong magandang sitwasyon sa iyong buhay. Nakikita ko po yung satisfaction, luxury, and kung ito pong taong to, yung person nyo po ay wala pong direksyon, kayo po ay unti-unting nagkakadireksyon, lalo na po sa mga nalalaman nyo sa sitwasyon or yung mga kasinungalingan po nito na unting-unting nagkakaroon ng liwanag sa inyo. Sa mga susunod na araw po ay magkakaroon pa po ng liwanag. Yan naghahanap ka po ng truth, search for truth. Naghahanap ka po ng
naghahanap ka pa po ng inner guidance or naghahanap ka pa po, may mga malalaman ka pa pong katotohanan sa mga susunod pang araw. Kung feeling mo po ang taong ito po ay sa bagay po, no, kung ang feeling mo ay ito ay sobrang nagsinungaling sa iyo, ang katotohanan po ay sobra-sobra po kasinungalingan ng taong ito at mga kwentong binuon niya lang po para siya ay makalusot. Pero somehow, I feel that marami ka pa pong matutuklasan sa mga darating na panahon. May mga magbabalita din po sa iyo kahit na hindi mo po alam, may magbabalita at may magbabalita, may pakpak po ang balita, darating po yan sa iyo. Iniisip po ng person mo yung mga happy memories nyo together, but to be honest with you po, natatakot din po ito na makarating sa iyo yung mga katotohanan dahil alam niya po na sobra na siyang masisira sa iyo. Ginagawa niya po ang lahat at talagang lahat para mapagtakpan lang po yung kasinungalingan niya at eventually po kahit anong pagtatakip ay lalabas po lahat ng hindi magandang mabalita. Malalaman mo po kung ano ang mga katotohanan sa mga susunod na panahon. At ito po ay iyong kabibigla, pero ito po ay makakatulong sa inyo na makapag-move on kayo sa buhay nyo. Dissatisfied po, kung ikaw po ay satisfied sa buhay mo ngayon, maayos at umaayos po. Ito naman po, there is this dissatisfaction and lack of inner joy sa person mo po, no? Ito po ay dala ng wala siyang peace of mind because sunod-sunod po yung kanyang mga maling nagawa, pero dahil po dyan, hindi po siya maging masaya because wala po siyang peace of mind sa katakutan niya po. Kinakatakutan niya po na malaman mo po lahat ng totoo. Kung iniisip mo po ang taong ito ay makapalang mukha, ayan at walang honesty. Totoo po, walang honesty ang taong to at never po itong naging honest, no. Lahat po ay kaya niya lusutan. He even blame you for the things na siya po ang gumawa para just to justify po yung mga bagay na ginawa niyang mali. Ikaw po, marami ka sinakripisyo sa taong to pero hindi po siya naging totoo sa iyo at naging honest sa iyo. That is the hangman. Ngayon po, nahihirapan siyang magdesisyon, difficult decision kung ano po ang tatahakin niyang direksyon because na hindi daw po siya malilid sa mabubuking siya kung ano man talagang may pinoprotektahan niya po lahat at talagang kahit balasahin mo po ang iklog nito, hindi po ito aamin sa iyo, no? Wala po siyang motivation and lack of passion sa lahat ng ginagawa niya ngayon. Maybe because lagi po may gumugulo sa isipan nito na pwede po na mabuking siya anytime at lalong mag-lead po sa mas magulong bagay. Malalaman mo po ang ultimate clarity sa mga susunod na panahon kaya makakapag-isip ka po ng mga ways at makakaluwag-luwag po ito sa iyong pakiramdam sa mga oras na ito. At lalo ka pong makakapag-move on dito. So, may diversion po tayong nararamdaman. Dinadivert niya po yung mga pangyayari para hindi po mapunta sa way na makakausap mo ang mga tao na pwedeng mag-lead sa iyo sa hindi magandang sitwasyon or sa sitwasyon na pwede kang magkagulo pa or mabuking mo pa siya ng tuluyan. Yan, so yung sacrifice po dito na binigay mo sa taong to, huwag mo pong panghinayangan because natuto ka po, dalhin mo po yung lesson mo yan sa mga susunod na kaganapan sa buhay mo. Siya na po ang entrap sa sarili niya, nagtrap sa sarili niya. This is self-victimization, no? Kaya po makikita po natin dito na yung Eight of Swords is all about pagtatakip sa sarili niya. Siya na po yung ang nagtrap sa sarili niya, no? Siya na po ang gumawa na ikakapahamak niya at siya pa rin po ang gumagawa ng ikakapahamak pa din po niya.
naging mapagbigay ka po sa taong to, naging generous ka sa taong to, lahat po ng problema nito ay iyong sinulusyonan, sinuportahan, at talagang naging mabait ka po sa taong to. Pero ang pinalit po sa nito ay isang damakmak na sakit ng loob at panglulokot kasinungalingan. Kaya po siya, takot na takot po siya kasi umaasa siya someday na ginagawa ka po niyang reserve, na kung wala na pong mangyayari sa lahat ay may babalikan pa rin po siya sa iyo. Ngayon po, curious siya kung hanggang saan na daw po ang alam mo tungkol sa kanya, hanggang saan daw po ang lalim ng mga nakarating sa iyong balita, o hanggang anong balita na ang alam mo. No, sa lahat ng mga istoryang ginawa niya, lahat ng kasinungalingan niya, iniisip niya po ngayon kung ano na po at gaano na po kalalim yung mga bagay na nalaman mo tungkol sa kanya. Hindi niya po alam, no? There's loss of inner voice. Sa totoo lang po, ang taong ito ngayon ay hindi na lang nagsasalita. Less talk, less mistake daw po siya para lalo siyang hindi mabuking. At kahit ano pong gawin nyo, kahit po ito ay buking na, ito po ay lulusot at lulusot pa rin. For your last 3 cards, okay, last 3 cards po, no? Ang dami niya pong na-miss na chance and loss of opportunity. Ikaw, ha? Marami ka pong na-miss na chance at loss of opportunity na pwede mo na po itong mahuli. Pero dahil po sa may tiwala ka sa taong to, ay mas natumagal pa po, no? Tumagal pa po yung dapat ay noon mo pang mga nalaman. So ngayon po ay buksan mo yung iyong mga mata, at ngayon po ay sa nakikita ko po marami ka pong malalaman pa sa mga susunod na panahon. Lahat po ng gawin niya ay walang mangyayari. Talagang mabubuking at mabubuking pa po siya sa mga susunod na panahon. For some of you, pwede po kayong mag-legal matters pa. Yan. No, so that's it for your second reading for the day today. Talagang marami ka pong malalaman pa sa mga susunod na panahon, at ihanda mo lang po yung sarili, dahil po ito po ay huwag mong itiikas, mapapasama ka, pero ito po ay mag-lead sa iyo sa katotohanan, at makikita mo po na ang taong ito ay hindi po worth mahalin, at ang taong ito po ay makakalimutan mo na sa mga susunod na panahon pag nalaman mo po ang tunay na mga pangyayari. So that's it for your second reading. Maraming pong salamat to all my ever loyal and solid Lady Elena friends, family, and subscribers. Maraming salamat po from the bottom of my heart. Sa lahat ng Lady Elena, solid po kayong lahat. Maraming salamat po. And for those of you who wants to have a private reading with me, you can message me at Lady Lee Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Yan po ang aking only official and legit FB account. So, dyan nyo po ako makokontak. Okay, so ang bilin ko po sa inyo, life is short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Magandang hapon po sa inyong lahat, and I will be back for another set of general reading mamayang gabi. Babalik po ako, kaya wag po kayong malulungkot, at kung sino man po ang nag-resonate, if you want to give me a like and comment down below po, para po malaman ko naman ang inyong mga reaksyon at mga connection natin sa isa't isa. And for those of you who wants to give me a super thanks, I would really be grateful for that po. Maraming salamat po. God bless you all, and I will all see you again on our next reading. God bless you. Bye!